Kamusta po kayo? Hello po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po si Kamanong inyong lingkod at tayo po yung magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong tinatawag na bangag ng kanyang ate ay meron daw po siyang i-endorso sa 2028. At ang kanya daw pong i-endorso, yung the best. Yung the best daw po na candidate, mga kababayan. Alam naman po natin, itong tao na ito, di umano, ay saksakan ng sinungaling. Di umano. Hindi nga natin alam kung matutuloy pa eleksyon. Hindi kaya. Dahil nga po, sa 100 sinabi, 200 ang hindi totoo. Di umano. At yung pahayag naman po niya, ay sinagot naman po siya ni Atty. Rowena Guanzon. May sagot naman po si Atty. Rowena Guanzon sa kanyang pahayag. Ito po. Pakinggan po natin ito pong Pangulo. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come, though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come, though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Yan po mga kababayan. Ang kanya raw pong i-endorso kung siya ay mag-i-endorso. At sinagot naman po yan ni Atty. Rowena Guanzon. Ano po ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya? Ito po, basahin po natin. Ito po yung pahayag ni BBM. Uli, ayan po. Ayan po mga kababayan, ang ayon po sa tinatawag na bangag at tinatawag din pong lupin di umano, the candidate I will endorse will be someone who I am confident will continue or anti-corruption measures. Ano naman po ang sinasabi ng attorney na si Atty. Rowena Guanzon? Ang sabihin mo, ang kandidato mo ay ang magtatawid sa para di ka makulong. Atty. Rowena Guanzon, ang sabihin mo, ang kandidato mo ay ang magtatawid sa para di ka makulong. Totoo naman po yung mga tambay. Siyempre, sa dami ba naman na issue mo ng korupsyon, mga kababayan, magmula sa ginto, PhilHealth, mga bangko ng gobyerno, meron ka pang Maharlika Investment Fund na issue, may loto pa, tapos isang damukal na issue ng flood control, corruption, hindi po ba? May issue ka pa na napakalaki sa mga budgeting, lalong-lalo sa pinipirma mo sa GAA. Napakaraming issue. At ibinaon mo pa sa utang ang mga Pilipino. Tapos may issue ka pa na hindi pa tapos sa ICC. Yung ginawa ninyo sa dating Pangulo na walang due process. Kidnapping ang lumalabas ayon sa ating mga kababayan. Kidnapping! Ang dami mong issue. Siyempre, kung mag-i-endorso ka, tama-tama sinabi na Atty. Rowena Guanzon, ang i-endorso mo yung makakatulong sa'yo para hindi ka makulong at mapagtakpan ang mga aligasyon, mga issue ng korupsyon sa'yo. Kasama ka pa sa sinasabi ng mga ex-bodyguard, ex-soldiers, ex-marine na bilyon-bilyon ang mga male-maleta na dinideliver sa'yo sa Malacanang, di umano, malapit sa Malacanang payata. At yung iba, dinadala pa sa bahay ninyo
sa Ilocos Norte, di umano. At ang tumatanggap para umisa na ang iyong anak na congressman. Hindi kaya? Tapos ngayon, kaya mga kababayan, tayo na may natutuwa kung sino i-endorso niya. Dahil pag mag-i-endorso siya, ibig sabihin matutuloy ang halalan. At natutuwa naman po tayo dahil lang mag-i-endorso, mga kababayan, ay sinusuka na at minumura pa. Di umano. Minumura nga sa ibang bansa lalong-lalo sa Canada. Di ba minumura sila ron? Di umano. At bagsak na bagsak po ang approval at trust rating na mag-i-endorso. Negative. Luzon, Visaya, Mindanao, negative. Tapos mag-i-endorso ka. Tayo natutuwa. Dahil ang mag-i-endorso ay popular pabagsak. Hindi pataas ang popularidad. Pabagsak ang popularidad. Hindi po ba? Hindi po ba napakasarap na sa isang politiko, lalong-lalo yung makakalaban nitong tinatawag na sindikatong gobyerno, di umano. Dahil isinusuka na po sila ng majority ng Pilipino. Hindi po ba? At ang pinakamasakit, mga kababayan, ang ginawa sa atin na paglilingkod. Nitong mag-aapat na taon na paglilingkod. Talagang puro pahirap, pasakit, ang binubuhay lang at pinoproteksyonan, mga kababayan, yung mga nabibigyan ng kakarampot na ayuda. Pero tayong mga middle class, walang solusyon at binibigay na kaginhawaan sa atin. Dahil tayo po ang may karga-karga ng nagmamahalang mga bilihin, bayarin, hindi po ba, mga buwis. Pero yung mga tinutulungan nila, yung mga hindi nagbubuwis. Di kaya? Pero nagbubuwis din naman po sila. Baka sabihin naman nila, nagbubuwis kami. Kasi pag bumili kami sa palengke, bumili kami sa tindahan, may buwis na yan. Pero yung ginagastos nila ay galing sa ating pinagpawisan. Di umano. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang. Yung mga programang binigay po, mag-aapat na taon na, binubuhay po nila yung mga nasa porpis. Di umano. Buhay na buhay po sa ayuda nila. At ang karamihan pa ng ayuda na binibigay nila ay may kalaki pang korupsyon. Di umano. Dahil mga kababayan, usong-uso po ngayon ang pagnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, dito po sa sinasabing i-endorso niya at ang gusto niya, kung meron man siyang endorso ay i-continue. I-continue raw po ang korupsyon. Yung sinasabing pagsugpo, paglaban sa korupsyon, anti-corruption. Yan po ang kanyang gusto, mga kababayan. Hiyang-hiya naman tayo sa kanya. Kung totoo na anti-corruption, ang gusto niya, lumalaban sa korupsyon. Kung totoo man ang sinasabi niya, dapat ipakita niya sa taong bayan na una na po siyang sumuko at pusasan. Di umano. Dahil siyang tinuturo ni Saldico at ng mga ex-marine, ex-soldiers, yung pinakalupin. Kung talaga sinasabi niya siya'y lumalaban at anti-corruption siya, una na siyang magpaposas at magpakulong para maniwala ang taong bayan na ikaw ay anti-corruption. Di umano. Hindi po ba? Kung yung pinsan mo nga, 1 taon na mahigit, lutong-luto na raw po ang kaso. Lutong-luto na. Sa sobrang luto, nasunog na. Hanggang ngayon, malayang-malaya pa. Pero yung mga nag-donate doon sa campaign fund, nakakulong. Ang bilis. Pero yung mga magnanakaw na mga congressman, senador, malayang-malaya. Nag-i-impeach pa ng vice president ang mga magnanakaw. Di umano. Hindi po ba? Tapos ngayon, ipamumuka sa mga Pilipino na akala mo kay husay-husay mong presidente, akala mong popular na popular ka,
na pag nag-endorso kay panalo na. Mananalo lang yan. Saan? Sa COMELEC. Pero hindi sa majority ng taong bayan di umano. Yan, kaya malalakas ang loob nyo. Dahil mananalo ang inyong iniendorso, di umano sa COMELEC, di umano. Hindi sa majority ng boto ng taong bayan. Dahil yan po ang nakita ng taong bayan nung nakaraang eleksyon. Mas marami ang ipinanalo ng COMELEC di umano kaysa ron sa boto ng majority ng Pilipino. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang banat at pahayag po na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Siya raw po ay kung mamimili ng endorso ay yung magpapatuloy sa kanyang naumpisahan na anti-corruption. Pero sa kabila nun, binanatan siya ni Atty. Rowena Guanzon. Alam na namin, hindi lang si Atty. Rowena Guanzon ang nakakaalam na ang iyong i-endorso ay makapagsasalba sa inyo na hindi kayo mapakulong. Hindi po ba? Maraming salamat po Atty. Rowena Guanzon at ingat-ingat po kayo dahil usong-uso po ngayon na ang mga bumabatikos at ang mga lumalaban sa korupsyon at lumalaban sa mga buhaya, sa mga lupin, ay binibigyan po ng mga kaso. Tinatamnan ng mga kaso. Ingat-ingat po kayo. Baka isang araw, kayo naman po ang paboritong kasuhan. Ingat po, Atty. Rowena Guanzon. Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa inyo. Sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Felipe Shapno from Texas, USA. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. At Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. At Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mapagawa. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At tayo po yung magdasal at samahan po natin ng mas maraming dasal nang tayo po yung maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.